After niya, punta kayo dito. Ay, siya. Ay, siya. Ay! Ano daw babasahin niya? Okay, ito nga yung ating pinaka-asam-asam. Napakahalaga to, di ba? So, ito po ay aanin natin ang yaman sa ating mundo kung tayo po ay weak sa ating kalusugan. So, maganda po itong ating ihahatid na magandang balita ni Mr. Frank Uy. Yan. Ang For Life Research. So, parang kakaiba. Ano bang ibig sabihin nito, Sir Frank? Ang For Life Research ay isang research company na they are looking for a product that could best help our immune system. Immune system kasi siya yung tinatawag na inner physician o yung doctor sa loob ng katawan natin. It's the only doctor that works 24/7. Hindi siya nagpapahinga. Okay? The moment na magpahinga ang immune system mo, magkakasakit ka. Okay? So, that is why we are really an advocate of health because kahit marami kang pera, kahit sabi nga lang sandamakmak yung pera mo. Pero kung masakitin ka naman, hindi mo ma-enjoy yung iyong kayamanan. Okay? But the other way around, kahit na malusog ka, pero wala ka namang pera, hindi mo ma-enjoy yung kalusugan mo. Tama. Kasi, kung nandun ka na sa tinatawag na higaan, di ba, ng hindi na magigising dahil sa sakit. Mayroon yung iba dyan, work ng work, sobrang kayod ng trabaho nung sila'y bata pa. Okay? Pagdating ng kanilang senior ages, doon sa mga panahon na dual citizenship na daw, okay? Filipino and senior citizen. Sinisingil na sila. Ng kanilang mga pag-aabuso sa katawan. Okay. So, kailangan natin matulungan ang mga viewers natin, sa mga listeners natin ngayon, na there's a way to make ourselves healthy para kahit na nagkakayod tayo, hindi tayo mag-iisip na, pagtanda ko, ma-enjoy ko pa yung aking nakamkam o naipon na savings nung pinagtrabuhan natin. Okay. So, itong For Life, Sir Frank, ano bang napapaloob dito na kung bakit gano'n na lang siya ka-amaze, na sabi mo nga na talaga namang malaking bagay sa ating kalusugan na maging healthy tayo, di ba? So, anong sekreto nito? Anong meron dito? Okay. Maraming mga tao or even the medical doctors say na nagkakasakit ba yung tao dahil sa mikrobyo. Okay? The microbes that is floating around our being, yun daw nagdudulot ng mga karamdaman at mga sakit. The problem is, sometimes... Pero may sabi, kailangan din natin ng bacteria sa katawan. Yun yung tinatawag na probiotics or good bacteria. Yan, okay. Ngayon, pero hindi yan ang the only reason bakit tayo nagkakasakit. Okay? Most of the time, people are exposed the same exposure sa mga mikrobyo. Pero isa nagkasakit, yung isa hindi. Diba? So, what is the difference? Okay, the difference is actually how is your immune system doing? Okay. May mga tao kasi na talagang they have natural immunity against some diseases. Parang may gusto magtanong, Sir Frank. Baka, anong name mo? Ha? So, baka may gusto kang itanong, may bisita tayo rito. Mukhang DJ to sa FM. Kung pakilala ka na muna, ang pangalan mo? Ako nga po pala si Kurt. Si Kurt, ayan. So, lapit ka rito kasi para makita ka naman. Live streaming po tayo.
o www.ustream.tv/channel Happy Media. Yan, sa mga gustong makapanood po. Okay? Kurt, ayan, di ka pa rin makita. Yeah, yeah. Ayan, nakita ka na. Gwapo pala si Kurt. From FM radio ka yata, di ba? Dati? Hindi po. Ay, hindi ba? Umuo ka na lang sana. Ay, joke na lang po. Okay, so, join ka dito kasi maganda tong balita sa atin ni Sir Frank na kung saan baka may gusto ka itanong bilang ordinaryong mamamayan na may sakit ka ba ngayon? Wala naman po. Wala. O, paano yan, Sir Frank? Kaya mga ganyan, hindi pa naman nagkakasakit. Pero dapat, di ba, maging yung immune system nila malakas? Huwag natin hintayin na magkasakit naman tayo bago tayo lumaklak ng kung ano-anong mga gamot, di ba? Okay. So, makakatulong ba itong for life? Yes, there's always a saying na totoong-totoo. Mm-mm. An ounce of prevention is always better than a pound of cure. Mm-mm. Okay, ang once is maliit lang yan. Okay, 2 kutsara lang yung 1 ounce. Yung 1 pound is parang isang malaking bola. Okay? So, kinukumpara nila na ang once daw, yung konti lang na pagtutulong sa iyong katawang araw-araw. Mm-mm. Ibig sabihin, mag-ehersisyo, exercise, eating healthy diet. Mm-mm. Okay, and then taking in some supplements Mm-mm. to support our body. Mm-mm. Yung paunti-unti na yon will be better than a pound of cure. Pag nagkasakit na tayo, mixtures of medicine na minsan ang iniinom natin, kaya sinasabi na a pound of cure. So, yung mga unti-unting pumapasok po sa ating katawan ng mga mikrobyo, so yun pong ginagawa nitong for life, inaalis siya. Ang unang ginagawa, maluminis tayo, mawala yung mga ganong mikrobyo. okay, ang mikrobyo is nandyan yan. Okay, we are actually living with the microbes. Sa loob ng katawan natin, as we are alive today, there are microbes living together with us. Okay? Buhay sila sa dugo natin, buhay sila sa mga bituka natin. They are alive. Okay? And together as we are alive. Okay? Pero may mga mikrobyo na can cause diseases. Okay? May mga mikrobyo na can make you sick. Okay? And ang katawan natin is equipped actually. Equipped yan to manage na mga problema na ganyan. Okay? But the problem is sometimes our immune system cannot recognize. Hindi niya makikilala kung sino ang mga kalaban na yan. Okay? Hindi niya kilala yung mga mikrobyo na makapagbigay ng sakuna sa iyong katawan o salot. Salot sa iyong katawan. Okay. So, pag hindi niya makilala, hindi ka niya madepensahan. Let's say, for example, kung may enemy ka sa kalsada, hindi mo kilala yung itsura ng kalaban mo, kahit napaluin ka niya ng kahoy, minsan hindi ka makaiwas. Tama. Kasi hindi mo alam yung itsura niya. In the same way, sa katawan natin, pag hindi makikilala ng immune system natin kung anong mikrobyo ang nagpapasakit sa atin, hindi kaya tayo magagamot. Okay. So, mas like yung kanina sa Iloilo. Diba yung dengue? May outbreak sa Iloilo. Ang dengue virus kasi, 4 yan na klase. Okay, 4 yan na klase. And sa 4 na klase na yan, most of the human beings, o halos lahat ng mga tao, walang immunity against those 4 strains of dengue virus. Okay? So, konti lang ang immune. Okay? Yung iba, kahit kagat ng lamok, hindi sila nagkakadengue because mayroon silang natural immunity. Pero konting-konti lang. Okay? Karamihan sa mga tao, wala silang natural immunity. That means that the immune system cannot recognize that certain virus. Okay? Hindi niya makilala. So, pag hindi niya makilala, pinapabayaan lang niya maghasik ng lagim doon sa loob ng katawan mo. Yung virus na yan. So, kung ganon, eventually, ang immune system mo kasi, may tinatawag yan na he's doing a trial and error process. Kinikilala niya muna. Hanggang sa makilala niya. Hanggang maging close na sila. Tapos pag nakilala niya na, hindi close. Papatayin niya yun. Ay, hindi ba? Oo. Okay. Papatayin niya yun. Kasi pag hindi niya pinatay, magkakasakit ka.
Napaka-tridor niya pala. Oo. So, So, sila. kikilalanin niya muna. Pag naging kilala niya na, kunwari kaibigan niya, patayin niya na ngayon. Okay, Para pag napatay na mikrobyo, gagaling ka na sa sakit na dengue. Ayun. So, kailangan maging tridor ka muna. It Para usually kaya takes- mong patayin. It usually takes about a week or two. Mga 1 week or 2 weeks yan bago niya ma-recognize and malaman kung paano patayin Anong yung mga klaseng, mikrobyo po, na yan. Sir Frank, anong klaseng tawag dyan, yung materyales o ginamit na itong for life na kaya niyang gawin yung ganong bagay? Okay. Na pasukin niya muna para makilala niya muna yung mikrobyo sa kanya patayin. Okay. So, anong klaseng, anong bang tawag dyan? Okay, ang paraan kasi sa pagkakilala is through exposure. Ibig sabihin, kung halimbawa may chicken pox ang isang tao, Okay. tanong, bakit minsan lang sa isang buhay na isang tao ang chicken pox? Oo nga, no? Bakit hindi pa ulit-ulit? Bakit nga ba? Because the first time, hindi kilala ng immune system mo what is the features of chicken pox. Kung anong itsura niya. Hindi alam ng immune system mo. And then he will do a trial and error kung sino ba ang nagbibigay ng kasamaan dyan sa loob ng katawan natin. Eventually, makikilala niya yan. Pag nakikilala niya, tatandaan niya. Oo. Anong itsura niyan. Okay? Tapos, susubukan niya kung anong klaseng chemical doon sa loob ng katawan natin ang makapagpatay ng mikrobyo na yan. Pag napatay niya, tatandaan niya rin kung anong itsura at saka anong pampatay sa mikrobyo na yan. So, eventually, gagaling yung tao. 1 or 2 weeks yan. Okay? The second time around na ma-expose ka sa chicken pox, okay, immediately nakikilala ka agad ng misis, ay yun, chicken pox yun, ito ang pampatay. So, nagkasakit ka rin, pero sa sobrang bilis ng paggaling mo, hindi mo nalaman na nagkasakit ka. Ayun. So, nagkakaroon ng memory ang immune system mo of the past exposure. Ayun. Kung paano kilalanin yung kalaban na yon at paano patayin. Matalas ang memory niya. So, yung product ninyo po, may memory. Yes. And May chips. it's actually the memory. Di ba talaga sa yung memory may chips talaga, di ba? So, yung, etong itong product nyo. Sa computer, sa computer, ang digital software, okay, or the digital information. Yan ang tawag doon. Dito sa For Life. Save in a chip. Or IC. Okay. Or mga gadgets. Okay, doon nasa-save yun sa hard disk, kumbaga, sa computer. Dito sa For Or Life. pwede din i-save siya sa CD or sa thumb drive. Okay. Oo. So, dito Yung naman sa memory. For Life, yung memory, saan yun? Paano nagkaroon ng memory ang For Life? Okay, mayroon tayong tinatawag na memory cell. Okay, the immune system has a memory cell. And the memory cell is called transfer factor. Aba, Okay. kakaiba to. Bakit ito tinawag transfer factor?